PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon, nagbabalik ang PTV News Break. Pre-pageant activities ng Miss Universe candidates nagsimula na. Ang detalye ng balita, alamin natin mula kay Joy Kumatay, live. Joy! Go, Joy! Ralph, literal na magandang umaga ang sumalubong sa mga residente at mga turista dito sa Aklan sa pagdating ng 16 na nagagandahang Miss Universe candidates para sa kanilang unang pre-pageant activity. Ineskortahan sila mismo ng Aklan Governor na si Florencio Miraflores mula sa Katiklan International Airport. Dire-diretso na yan hanggang sa isang sa Station 1 sa Boracay. Bagamat private photoshoot itong naganap na pre-pageant activity dito nga sa Boracay, ay nagawa naman nating ma-welcome o salubungin itong ating mga nagagandahang kandidata sa Katiklan Jetty Port, kung saan napag-alaman nga natin nakasama rin nila sa Boracay photoshoot ang dating Miss Universe Philippines na nanalo bilang Miss Universe First Runner-Up na si Shamsi Supsup. Ang ating dapat pakaabangan, Ralph, ay kung ipapakita nga ba ang mga resultang litrato nito sa Grand Coronation Day sa Enero at 30. Bahagyang nagdulot ng abala, Ralph, itong pagdating ng mga Miss Universe candidates dito, lalo na sa Katiklan Jetty Port, dahil kailangang itigil o ihinto yung mga biyahe ng mga speedboats para magbigay daan sa pagbiyahe ng ating mga Miss Universe candidates papunta ng Boracay. Pero agad naman itong bumalik sa operasyon ilang minuto matapos umalis sa daungan itong kanilang 3 speedboats na sinakyan. Kanina lang, Ralph, ay napag-alaman natin na liban pala sa swimwear photoshoot ay nagawa rin itong ating mga Miss Universe candidates na subukan ang Dragon Boat Rowing. Nagawa rin nilang subukan kung papaano nga ba gumawa ng fishnet dito sa Boracay, o yung isa sa pinakamagandang tourist spots na talaga namang dinarayo sa ating bansa. At Ralph, ayon sa ating natanggap na impormasyon, biyahe na pabalik ng Maynila ang ating 16 beautiful Miss Universe candidates para naman paghandaan ang second day ng kanilang pre-pageant activity na gaganapin bukas, araw ng Linggo, sa Vigan. Ralph, yan na muna ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa Kalibo, Aklan. Para sa PTV Newsbreak, Joy Kumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay, nag-uulat ng live mula sa Kalibo, Aklan. Sa ibang balita naman tayo, maglulunsad ng ang SSS ng sarili nilang bersyon ng Oplan Tukhang. Ayon kay SSS Vice President for Public Affairs Susie Bugante, layon itong habulin ng mga employer na hindi nagre-remit ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Magbibigay anya sila ng demand letters sa mga employer na 6 na magkakasunod na buwan nang hindi magre-remit ng kontribusyon. Sinabi ni Bugante na kapag nagmatigas pa rin ang mga employer, ay kanila na itong kakasuhan at isa sa publiko ang kanilang mga pangalan. Pagkakakulong naman ng 6 hanggang 12 taon ang ipapataw na parusa para sa mga lalabag sa SSS law. Binigyang din ng opisyal na paraan nila ito na para mapalaki pa ang kanilang koleksyon. At yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Manatiling updated gamit ang aming social media sites. I-like lamang po ang aming PTV Facebook page o i-follow kami sa Twitter at PTVPH. Ako po si Ralph Obina. Magandang hapon.